66 verse 3 says, say to God, how awesome are your deeds, so great is your power that your enemies cringe before you. Let us give praise to the Lord. Let us pour out our hearts to Him, for He is good. Amen. In every season, you give me life. You shine through the darkness. You are my light. My death you defeated. You gave me new life. You've taken my sorrow. My joy is the prize. Cause when I'm with you, I come alive. My days full of colors. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. We thank you, Lord. You give me joy. Oh, for the joy. You give me joy. My sin beyond measure. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future secure. Yes, Lord. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of colors. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Oh, thank you. You give me joy. Hey! Pero palakpakan po natin ang Panginoon because He gives us overflowing joy. Amen? Hallelujah! Come on, let's sing to the Lord. Overflowing. Sing. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing. Yes, Lord. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, pag-ibig mo yung maapaw. Umaapaw, pag-ibig mo yung maapaw. Umaapaw, pag-ibig mo yung maapaw. Umaapaw, pag-ibig mo yung maapaw. Minsan pa, umaapaw. Umaapaw, pag-ibig mo yung maapaw. 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 Woo! Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil siya ay sapat na at higit pa sa ating buhay. Hallelujah! Di mangangamba. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa pagkanin pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di matitigil
di makakapasa sa kawalan pagpapala mo. Laging maan di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitilas sa pagsubok ang pagsama mo. Tiyak at lubos di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Oh, ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaabang. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Grabe, napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. Amen! Siya ay sapat na at higit pa. Hindi siya magkukulang. Dahil siya ang ating Panginoon. Tagapagligtas, ang ating healer, ang ating savior, ang ating deliverer. Tayo magpuri sa Kanya dahil siya ay ating pastol. Amen! Amen! Let's sing! Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na! Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa ang biyaya mo. Sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na! Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na! Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na! Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, sa piling mo, oh Diyos, pangamba ko'y naglalaho, ako ay kakapit sa'yo, sa yakap mo, oh Diyos. Payapang pusong nais ko, tanging nagmumula sa'yo. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala
puso ang nais ko, tanging magmumula sa'yo, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo'y di nagbabago. Ang puso ko'y nananalig sa'yo. Nananalig sa'yo, Panginoon. Pinupuri ko na ikaw ang Jesus. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo, tanging kublihan ko. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo, tanging kublihan ko. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo, tanging kublihan ko. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo, tanging kublihan ko. Ang ngalan mo, tanging kanlungan ko, pag-ibig mo. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon, magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo'y di nagbabago. Ang puso ko'y nananalig sa'yo. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo ay tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, magtatagpuan sa iyo lamang.
sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo lilip nang masumpungan ka sa dakong lihim, sa dakong lihim. Sinusuri ka namin. Thank you, Lord. You are our home. Yes, Father. We need your presence in our lives. And isa sa the best na decision na ginawa namin ay ang manatili sa inyo, Panginoon. At kilalanin ka na aming Panginoon at tagapagligtas. Thank you for bringing us together in this place. Say amen. Amen. Our prayer passage is in Psalm 67. I'll be reading from NLT at sabi po dito, May God be merciful and bless us. May His face smile with favor on us. May you always be known throughout the earth, your saving power among people everywhere. Ito pong Psalm 67 ay makikita po natin na ang pagkilos ng Panginoon at ang galaw niya ay hindi lamang po para sa atin, kundi para din po makilala siya ng buong mundo o ng lahat ng mga tao sa paligid natin. Sabi niya, May God be merciful and bless us. May His face smile with favor on us. Pero pagdating sa verse 2, sabi niya, May your ways be known throughout the earth, your saving power among people everywhere. May purpose po ang favor at blessing ng Lord sa atin so that others may know that He is God. Verse 3, May the nations praise you, O God. Yes, may all the nations praise you. Let the whole world sing for joy because you govern the nations with justice and guide the people of the whole world. May the nations praise you, O God. Yes, may all the nations praise you. Then the earth will yield its harvests, and God, our God, will richly bless us. Yes, God will bless us, and people all over the world will fear Him. Again, and may purpose po ang blessing ng Lord sa atin. Hindi po nananatili lang sa atin ang pagpapala ng Panginoon. God will bless us nang sa ganon, the people around us, even the nations around us, ay makilala po ang Panginoon. So, sabi niya, May God's mercy be upon us. Balikan po natin yung verse 1, no? Sabi niya ganon, inihingi niya dito yung blessing na, May God be merciful and bless us. May His face smile with favor on us. Ang ganda pong panalangin yan at ang ganda pong hilingin sa Lord. Yung mercy niya, yung favor niya. Alam niyo po kapag ka nasa atin ang mercy and favor ng Panginoon, mararanasan po natin ang kanyang kabutihan at ang kanyang pagpapala. Pero, saan po nagtatapos yun? Or bakit? Bakit kailangan pagpalain tayo ng Panginoon? Kasi yung verse sa amin, May your ways be known throughout the earth. Para makilala siya ng buong mundo. Na merong Diyos na nagpapala. Merong Diyos na sumasagot ng ating mga panalangin. And then, let's jump to verse 6 and 7. Let's go to verse 6 and 7. The earth. Then the earth will yield its harvest. Kapag ka meron pong pagpapala, makikita din daw po ito at mapagpapalang iba. Sabi niya, and God, our God, will richly bless us. Alam ko po itong season na to, may mga pinaghahandaan na rin po ang mga parents na malaki. Alright? Kung kayo po ay nagpapaaral ng isa o dalawa, kahit public po, you need a certain amount. Tama po ba?
Sino rito yung nagpapaaral sa private at public? Raise your right hand. May mga estudyante pa po kayo. Yes, okay? Whether ito po ay preschool, elementary, high school, or college, kailangan po natin. Sabihin natin, ay public naman yan, pero kailangan pa rin po natin ng certain amount para masuportahan sila. Amen po ba? Kahit isa o dalawa yan, kumusta po yung apat? Di ba? Pero ang Panginoon ay may kakayahan pong pagpalain tayo. Then the earth will yield. You know, when the Lord shows His favor and His mercy, the earth will yield its harvest. And God, sabi dito ng psalmist, our God will richly bless us. Meron pong kaparaanan ang Panginoon para tayo po ay pagpalain. Ito this verse refers to agriculture. Dahil alam naman po natin ang kabuhayan ng maraming tao noon. Agriculture and fishing, 'di ba? Pero yung goodness ng Panginoon, yung favor niya or sa Lord nakasalalay po ang pagpapala po natin. But blessing is not the final destination. It is worship and it is reaching out to others. Can I hear amen? Kung bakit tayo pagpapalain, hindi lamang for us to enjoy, but for the people around us to be blessed. Mapagpala natin ang ating mga anak, mapaaral natin, mapatapos natin sila, at yan po ay sa tulong sa favor ng Panginoon. Ngayon, sa Psalm 67, matutunan natin na, okay, ang blessing pala ni Lord ay para makilala ng ibang bansa or ibang nations na siya ay Diyos. At pagdating sa dulo, anong sabi po sa verse 7? Can we go down? Yes, God will bless us and people all over the world will fear Him. Pag pinagpala po tayo ng Panginoon, it should result in obedience. It should result in what? In worship. Tayo ay matakot sa Kanya, ibig sabihin, igalang natin siya, sundin natin siya. Sa mga kabataan, kung ikaw ay pinagpala, patapos ka na. Alright? Dapat ito'y mag-result sa pagsunod sa Panginoon. Pag ikaw ay pinagpala niya na ng trabaho, ng business, breakthrough, ito ay magresulta saan? Sa pagkatakot at higit na paggalang sa Kanya at pagsunod. Hindi sa paglayo. When God blesses us, do not run away from Him. Amen? Or do not detach ourselves from Him. Kundi patuloy po tayo na matakot, igalang siya, at nang sa ganon, kahit yung mga tao sa paligid po natin, ay mapagpala siya. So, ask this question today. Lord, how can the blessings you've given me point someone else toward you? Or Lord, papaano kong magagamit ang pagpapala na binigay mo sa akin para yung iba po ay makaranas din ng pag-asa, ng pag-ibig mo. Are we learning? Did we learn something today? Amen. Lift your hands and begin to thank God for all the blessings that you have received. Even the struggles, the trials, natutunan, na pag-aralan po natin. Don't waste your trials. Hayaan mo na ang mga pagsubok ay patatagin ka, pagpalain ka. At ito yung paraan ng Panginoon para bigyan ka ng katatagan. Talk to the Lord this morning. Thank you, Father, for your mercy and your favor. Help us to remember and to count all the blessings that you have entrusted to us. Salamat, Panginoon. The big and small things na pinagkaloob mo, gamitin mo ang buhay namin. Gamitin mo ang resources namin. Even the words that will come out of our lips, ang mga actions po namin to make your ways known to others. Sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, kaklase, kapitbahay, katrabaho, makilala kanila sa pamamagitan po ng mga ginawa mo sa aming buhay as we share it with them. Lord, we pray, may the people around us see your goodness through us and they will draw closer to you, they will worship you, they will honor you, and they will love you. And so, we pray this morning, salvation, Lord, sa aming mga kamag-anak.
kapamilya, kaibigan, katrabaho. Save them, O God. Tawagin niyo sila. Call them, O Lord. And Father, we pray, they will surrender their lives to you. And again, Lord, we pray, gamitin mo ang aming buhay para sa kaluwalhatian mo. Gamitin mo ang lahat ng mga biyaya mo sa amin para ang pangalan mo ay maitaas. And this we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen. Amen. Palapaan po natin ang Panginoon. Always count your blessings and be a blessing to others. You may all be seated, and here's Brother Luigi for tithes and offering. Amen po. So, wow. Nabigyan na tayo ni Pastor no, ng a little encouragement when it comes to giving and receiving from blessings from God. So, for our tithes and offering, let me encourage everyone po sa tinatawag nating pag-honor sa Lord sa pamamagitan ng generous giving. No, sa pagkakaloob sa Kanya ng higit pa or with a generous heart. Puntahan po natin yung Psalm 66, verses 13 to 15. Ang sabi po dun sa Ang Salita ng Diyos version, mag-aalay ako sa inyong templo ng mga handog na sinusunog, upang tuparin ko ang aking mga ipinangako sa inyo, mga pangakong sinabi ko nung ako'y nasa gitna ng kaguluhan. Mag-aalay ako sa inyo ng matatabang hayop bilang handog na sinusunog, katulad ng mga tupa, toro, at mga kambing. So dito nabanggit yung, alam niyo po, yung pag-prepare niya nung mga ihahandog niya sa Panginoon. At sinasabi niya, ako ay maghahandog sa Panginoon. Ako ay magkakaloob sa Panginoon. And this shows to us that generosity, oftentimes, pag sa inisip natin, na i-compare lagi natin sa tinatawag nating kayamanan. No? Ang generosity parang sinusundan lagi yan ng riches. Generosity, it always follows the wealth, the money. Pero kung isipin natin, sa paningin ng Panginoon, whenever we become a generous person or a generous giver, it's more than a financial concept. It's more on your spiritual posture, yung katayuan ng puso mo, yung relationship mo sa Panginoon. Kapag able ka to give generously, pinapatunayan at may pinatutungkulan po yun sa puso at buhay natin ng spiritual. So the way we give, alam niyo po yun, it reveals how we value yung relationship natin with the Lord. Amen po ba? Kapag tayo ay nakakapagkaloob sa Panginoon ng tama, ng higit, may pinatutungkulan yun. Have you ever been generous to a stranger? Oftentimes, yung generosity po, na ipagkakaloob at napapakita natin doon sa mga taong mahalaga sa atin. Amen? Di po ba? Mas maiba yun na ipagkakaloob natin doon sa mga taong pinahahalagahan natin. Amen? At ganun din po ba tayo sa Panginoon? Kung mahalaga sa atin yung relationship natin with God, therefore, may generosity nabubuo po sa puso natin. Yung giving po ay naihahandog natin at naipagkakaloob po natin ng tama. At tandaan po natin, no, whenever we give generously sa Lord, our generous offering, it is a response to God's faithfulness sa buhay po natin. Tumutugon tayo sa, alam niyo yon, yung kabutihan ng Panginoon na ipinaranas po niya sa buhay natin araw-araw. You receive blessing from God, you receive wealth from the Lord, you receive promotion from God, and therefore you are able to bring back or give back to the Lord with a generous heart. Not as a means para, alam niyo yun, minsan transactional Minsan parang, Lord, magbibigay ako sa iyo kasi kaya mo pa akong bigyan ng higit pa. Have you ever heard those words? Minsan to earn favor to someone, you give. Amen? Minsan ganun yung paraan natin. And also, the Proverbs teaches us, di ba, if you want to gain favor, meron talagang paraan ng pagbibigay. At ganun din po dapat tayo sa Panginoon. Na kapag tumanggap tayo sa Kanya ng biyaya, meron po tayong naibabalik at naipagkakaloob sa Kanya. Katulad po nung binasa natin dito, sabi niya po, mag-aalay ako sa Panginoon, maghahandog ako sa Panginoon, himay-himayin po natin. Unang-unang magandang paalala dito, give as a response to God's faithfulness. Sabi po niya in verse 13, mag-alay ako sa inyong templo ng mga handog na sinusunog. Okay? The question is, has something remarkable
happened in your life this week? Meron po bang kagilagilalas? Meron po bang sobrang amazing na nangyari sa'yo this week? Can you take note of it? Can you recall those events, those things na nangyari sa buhay mo? God has answered your prayer. Maybe God has delivered you. Maybe the Lord has restored you. Maybe God, alam niyo po yun, ay nagbigay ng promotion sa'yo. Come to God's house and bring an offering to the Lord. Give your offerings to God. Kasi, titignan po natin dito, ang pag-aalay sa Panginoon, it will never be a burden to the someone na tunay yung pag-ibig niya sa Panginoon. Hindi po mabigat ang pagkakaloob sa Lord. Bakit? Kasi tugon lang yon. Response mo lang yon to what God has already done sa buhay mo. In short, pinaranas sa iyo ni Lord yung blessing niya, how amazing He is, magre-reply ka sa Kanya. Tutugon ka sa Kanya, Lord, ang galing! Nagkaroon ako ng work. Lord, ang galing! Ito po yung blessing ko ngayon, coming from you. Then this is my response, Lord. These are my offerings. Amen? Because showing gratitude is a natural response kapag tumatanggap po tayo ng kabutihan. Amen? Wala naman po siguro dito na tinulungan mo na, pero ang binalik sa'yo, galit pa. Amen? When you are in need at someone help you, ano pong reply mo? At the very pouring out your heart, ang reply mo, salamat, salamat, salamat po. Thank you so much po. Thank you very much po. Di ba? Ganun tayo tumagon. So whenever we receive blessing from God, paano yung reply natin? Bahala ka na dyan, Lord. Bigyan mo na lang ulit ako next week. Marami ka namang kayamanan, Lord. Sa'yo lahat eh. You don't need my reply? No. Kapag tumanggap ka ng blessing kay God, ilam ng Lord yung puso mo, tutugon ka ba sa Kanya? Magre-respond ka ba sa Kanya? So reflect on God's faithfulness in your own life. Has He provided? Has He healed you? Has He protected you? Has He saved you? Let your giving reflect po yung thankfulness mo sa Kanya. Yung pagkakaloob po natin na ilalakip natin dito, yung pasasalamat po natin sa Kanya. Pangalawang bagay, let's give us a fulfillment of our commitment. Sabi niya po sa verse 14, ang mga pangakong sinabi ko nung ako'y nasa gitna ng kaguluhan. Are you in trouble today? Are you in deep poverty? Are you in financial struggles ngayon? Maaaring ngayon din yung time na nagsasabi ka, Lord, promise ko po sa inyo. Kapag natanggap ako dun sa work na yun, magkakaloob po ako. Lord, promise ko po sa inyo, kapag gumaling po ako, maglilingkod po ako. Lord, promise ko po sa inyo. Kasi ito yung minabanggit niya. Nasa gitna daw siya ng kaguluhan, pero nagbibitaw siya ng pangako sa Lord. So in times of crisis, we often make promises to God. But never ever forget your vows. Never ever forget your promises sa Panginoon. Come back. You have to come back and fulfill what we promise. What you promise to God. Kasi pag di ka bumalik, tinanggap mo yung blessing niya, tinalikuran mo yung nagpala sa'yo. Tinalikuran mo yung nagbigay ng blessing sa'yo. Therefore, giving demonstrates yung integrity at saka yung spiritual maturity natin. Bumalik ka sa Kanya, may bit-bit kang biyaya, may bit-bit kang handog na tinanggap mo din sa Kanya. Nakikita ng Lord, itong taong ito, pinagpala ko, may integrity, bumalik at tinupad yung pangako niya sa akin. So meron po ba tayong commitment sa Lord? Nakapagbitaw po ba tayo ng pangako sa Kanya long before? Tandaan niyo po, kabisado ng Panginoon yan. Tandaan ng Panginoon yan. Tuparin po natin yan. And lastly, give as an act of worship. Ang pagkakuloob po natin, worship din po ito. This is our act of worship. In verse 15, sabi niya, mag-aalay ako sa inyo ng matatabang hayop bilang handog na sinusunog katulad ng mga tupa, toro at mga kambing. Alam niyo po ba sa Old Testament times, yung tinatawag dyan na handog na sinusunog, it's a voluntary offering of devotion. Kusang loob. Kaya nga po, generosity, kusang loob na ipagkakaloob mo to. Lord, ito yung kakayahan ko pero hihigitan ko. That's generosity. Kusang loob mong gagawin yon. And this completely symbolizes na, alam niyo po yon, itong handog na to, this will be completely consumed. Kukunin at susunuging buo. Walang itatabi, walang ititira. At dito binanggit niya,
ano po yung mga hinandog niya, ihahandog niya sa Panginoon? Sabi niya dyan, the description is matataba. Ay, wag niyo pong tignan yung katabi niyo. Ayan. Hindi po yan handog, no? Ayan. Sabi niya, mga matatabang hayop bilang handog na sinusunog, katulad ng tupa, toro, at mga kambing. Therefore, it's not just bare minimum. Alam niyo yun, hindi yung parang, okay na yan. Ang inagkaloob niya sa Lord, matataba, inihanda, pinakain ng maayos, pinrepair, pinatira ng maayos. Ganun po yung mga tupa na inihahandog po dito. Walang sakit. And in fact, in Old Testament, kung babalikan po natin yan sa Leviticus, mababasa po natin doon na ang instruction ng Lord, whenever we bring sacrifice, alam niyo po, ang sabi ng Lord, very strict instruction, without blemish, without any defect. Grabe po, no? Ibig sabihin, pag tinignan mo yung hayop na yon, it's visibly healthy, it is strong, it is well-nourished. Ngayon, maghahandog po tayo sa Panginoon with a generous heart. Titignan ng Lord. Hindi man po yan mukhang hayop, no? Nasa envelope po yan. Pero alam ng Lord na, is it with blemish? Kulang. Is it with defect? Ay, mali yung pinagkunan. Masamang paraan. Hindi po malulugod ang Lord. So this shows that true worship, it's really costly. Meron po talaga tayong naipagkakaloob na, alam niyo, sacrifice po sa Panginoon. So tatandaan po natin, ang ganda ng paalala, that's honoring the Lord through giving. And giving generously, again, it's not the amount, but it is always about the heart behind the amount po, behind the offering na meron po tayo. So reminder po ulit, reflect God's faithfulness sa buhay natin. Naging mabuti ang Panginoon at patuloy na magiging tapat po ang Panginoon sa buhay natin. Be an act of true worship, not an obligation. Pag nagkaloob po tayo sa Panginoon, hindi po siya obligation, but this is our worship to God. And again, let's demonstrate our faithfulness sa Lord by keeping our commitments to Him. Ito pa rin po natin ang mga pangako natin sa Panginoon. So in our church, we have designated giving. The red, it is our tithes. The 10%, it belongs to the Lord. So let's bring it back faithfully to our God. Sa atin pong mga offerings, we have the blue. It is for our special projects. Improvements po ng ating church. Ayan, mamaya ma-update po tayo. Yan, sa mga napatunguhan po na naipon po natin dito sa blue envelope po natin. Of course, the white, it is for our missions. So tuloy-tuloy po tayo maging generous po dito as we together po, ma-fulfill po natin yung Great Commission, yung pag-reach out po natin, nagsimula na po tayo sa mga kids, may mga activities na po tayong nagawa to reach out sa mga community po natin. At ganun din po, marami pa po tayong ita-target na goal para makapag-reach out pa. And of course, yung brown po, it is our balik pondo po para sa ating sanktuaryo. So sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon na aming Diyos, kamuyo po ay tapat sa aming buhay. Tapat, Lord, na nagpaparanas ng inyong kabutihan. Tapat, Lord, na nagpo-provide, Lord, ng aming mga pangangailangan. Kayo ang aming Ama na nasa langit, Panginoon, na tumutugon, Lord, ng lahat naming mga alalahanin, lahat ng aming mga prayers, lahat ng aming mga dalahin, Panginoon. At Lord, katulad din po na nabanggit ng psalmist, Lord, ganun din po ang laman ng aming puso. Kami ay magdadala ng mga handog na sinusunog. Mga handog na ikaw ay tiyak na malulugod. Handog, Lord, na may kaloob na at kalakip na pusong nagpapasalamat, pusong nagtatapat, pusong may integrity. Puso, Lord, na walang ibang nais kundi parangalan ka sa aming buhay. Higit pa sa mga natatanggap naming biyaya sa iyo, Panginoon. Lord, we pray, O God, that you continue to sustain everyone, every family in our church, Panginoon, and continue to bless the works of our hands, Lord, far what we could more what dun sa kaya pa namin hingin, Panginoon, Lord, sa inaasahan pa namin, Panginoon, ay kaya mong ipagkaloob sa amin, O God. Salamat din, Lord, sa patuloy niyong biyaya at patuloy ka naming itataas sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and amen. Let's give to the Lord our tithes and offerings.
Blessed Sunday, everyone. Let's continue our series on the book of James. At sa book of James, alam niyo po ba na tayo ay nakapito ng lessons? Una, pinag-aralan po natin, do not waste your trials. Tinuro sa atin ni Brother Chris, who's turning 41 tomorrow. Okay, thank you sa pansit kanina. True faith that works. The evidence of a living faith, pinag-aralan natin. Fix the heart, tame the tongue. Wisdom that comes from above. The path back to God. Kailangan po natin ng, we need to submit to the Lord, draw near to Him, resist the devil, purify our hands and our hearts. We have to repent. And last Sunday, pinag-aralan po natin, humility before God in our speech, plan, and life. At ngayon naman po, when your wealth increases, that is in James chapter 5, verses 1 to 6. Isang bagay po na inaalaw ng Panginoon sa buhay natin, merong paglago sa ating kayamanan. At kung tayo po ay may increase sa ating wealth, or papunta na tayo doon sa direction na yon, let us study this passage. Let's go to James 5, verses 1 to 6. Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Your riches have rotted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days. Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Let's bow down our heads, let's pray. Heavenly Father, we thank you for the word that searches our hearts and reveals truth. Today, we ask, dear Holy Spirit, that you teach us to see wealth not as our master, but as a tool for your glory. Lord, guard our hearts from greed, selfishness, and pride. Help us to become faithful stewards of all the resources that you have entrusted to us. May we honor you with all that we have. We ask, dear Holy Spirit, that you convict us, transform us, and encourage us through this passage today. In Jesus' name. And everyone say, palapakan po natin ang Panginoon. James chapter 5, verses 1 to 6, nagbigay po ng stern warning dito si James against misuse of riches. Okay? Kailangan natin bantayan ang ating pamumuhay dahil ang mundong ito, it is obsessed with wealth. Ang social media, they constantly display what? Luxury. Luxurious lifestyle. Ano pa? Expensive gadgets. Of course, constant. Kailangan natin yon. But, constant or obsession saan? Sa investments and materialism. Many people, they measure their worth by their net worth. Okay? By what they have. Wealth itself is not sinful. Hindi po dahil meron tayo ay makasalanan po tayo. Hindi po yon. The love of money, sabi po ng salita ng Panginoon, yun po yung nagpapasama sa tao kapag iniibig na po ang kayamanan at nakakalimutan ang kalooban ng Panginoon. Kaya this certain passage, it calls every believer, anuman ang edad natin, to examine how we view possessions.
ang James chapter 5 verse 1 to 6, may panawagan ito ng tatlong bagay. Dahil, sabi ko nga po kanina, inaalaw na Lord na mag-increase ang wealth natin or yung iba, papunta na doon. Sino yung papunta na? No? Pa-increase na. Ano sabi nung payaman na. Okay? Papunta pa lang po ako doon. Ayan, okay? Sino po yung mga papunta na doon? Well, there will come a time that God will allow that. Nagsimula ka sa kakaunti, naging good steward ka, di ba? Pinagpala ka ng Panginoon, yung faith mo may kasamang works, God will allow increase in our lives. But when your wealth increases, God calls us to, una, faithful stewardship. Kailangan compassionate living. May compassion pa rin po tayo sa iba. Hindi natin dadayain ang sweldo ng iba. Hindi rin tayo mandadaya sa oras natin. We do not exploit others. We do not have selfish accumulation and luxurious self-indulgence. At meron pa rin tayong eternal perspective. Kaya ang panalangin natin, magamit natin yung resources ng Panginoon para sa Kanya. So lesson number 1, wealth without God, it leads to judgment. Kaya nga sabi ni James dito, come now, you rich. There is a warning. Hindi po masama ng pagkatiwalaan tayo ng kayamanan. Pero kapag tayo'y namumuhay ng meron pong kapalaluan, remember nang galing po tayo sa panawagan na do not be boastful. Okay? Kailangan may humility tayo sa Panginoon. Do not be prideful. Kaya sa mga plano natin, sa pananalita natin, sa pamumuhay po natin, nakikita ang humility natin sa harapan ng Lord. So wealth without God, it leads to judgment. Tinatawag niya yung attention dito ng mga mayaman. Sabi niya sa verse 1, let's go back. Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Makinig kayo, sinabi niya, kayong mayayaman. So from being watchful in our speech, dun sa naunang passage nito, maging maingat tayo sa pagpaplano, huwag tayong maging independent, dapat dependent lagi tayo sa Panginoon. And sa ating buhay, James is calling us to have humility in life, meaning do not live independently from God. Dito, nag-focus siya sa rich, calling them and giving them a rebuke. Why? Why? Because rich people, pag na-reach na natin itong status na to or itong level na to, this is the group of people, most likely daw, they live independently from God. Parang nagkakaroon ng idea na pag meron ka ng lahat ng bagay, parang nagkakaroon ng kaisipan, it's like you don't need God. Kaya sabi niya, huwag tayong magyabang. Di ba? Sa naunang mga passages, sa mga plano natin, hindi mo alam anong mangyayari kinabukasan. So James, he begins with a stern warning. Weep and howl for the miseries that are coming upon you. So sinabi niya, weep and howl. Ibig sabihin, you lament, you mourn, you cry aloud. Dapat merong pagpapakumbaba at meron pong pagsisisi sa Panginoon kung tayo po ay merong kayamanan at nabubuhay tayo independently from God. Malayo sa Panginoon. Let's continue. So this is a reminder ni James, riches cannot save anyone from God's judgment. Yung kayamanan daw po natin ay hindi tayo kayang iligtas ang ating kaluluwa. Hindi natin kayang bayaran yung ating kaligtasan sa Panginoon. So there is judgment to those who live independently from God dahil sa napakarami ng wealth or na-accumulate
na wealth. Verse 2, sabi niya, your riches have rotted and your garments are moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days. May pinapakita po siya ditong tatlong distraction. Distraction of three kinds of wealth. Ano po yun? Sabi niya dito, your riches have rotted and your garments. Nakita po natin dyan, yung garments are moth-eaten. Gold and silver. Lahat po yan. So sabi niya, ito po, makikita po natin na kailangan natin grain, garments, food, clothing, the basic needs. Meron ding precious metals, that is gold and silver. Pero sinabi niya dito, itong mga in-store nating ito, sabi niya dito, moth-eaten, corroded, at ito yung magiging evidence. Evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days. Ibig sabihin po nito, instead of preparing spiritually for eternity, they accumulated temporary things. Nag-collect lang at nag-ipon ng nag-ipon para sa sarili nang wala pong ginawa for eternity. Yun po yung living independently from God. Nag-hoard ng treasure. Nabalitaan niyo po ba one time yung bumili po siya ng, is it Bitcoin? And then he lost the password. Okay? Wala na. Meron pa yung, it's like an object. It's a thing na doon na store yun. Tapos na itapon. Wala na. Today, people store wealth in where? Bank accounts, investments, luxury brands, cryptocurrency, digital status symbols. Ang dami po, di ba? Ang daming kaparaanan ng tao. Alam nyo, nag-isip na siya ng nag-isip ng kaparaanan para kung saan mai-store yung wealth ng tao. Pero alam nyo po ba na ang economic crash, ang inflation, ang sickness, at ang kamatayan, it will remind us. Anong pinapaalala nito? Earthly security is fragile. Pwedeng maglaho ang lahat ng ito. Ang galing lang ni James dahil ang practical ng teaching niya, pero grabe yung warning niya at paalala niya na mamuhay tayo dependently sa Panginoon. Na kahit ano po yung ma-accumulate natin sa mundong ito, wag natin po i-neglect yung ating family, church, prayer, character, relationship with the Lord, our eternity. Ito yung tinatawag niya dito, yung taong namumuhay na merong pride. Diba? Kaya sabi niya, oops, yung pagpaplano mo, mag-ingat ka, you don't know what tomorrow brings. Kailangan yung kalooban ng Panginoon po ay isangguni natin lagi. Can you hear amen? Tandaan po natin, kahit na full po ang bank account natin, it cannot save us in the last days. Use your wealth for God's glory. Can you hear amen? Wag mo naman sabihin yung asawa mo mamaya, use your wealth daw, tara gamitin natin sa lahat ng gusto ko mamaya. Okay, i-check out na natin lahat ng naklik ko sa Shopee, Lazada, di ba? Gamitin na natin, baka dumating si Lord, di ba? Nandyan lang yan, wala na. Okay, meron din pong tinatawag na wisdom in preparing for the future, na may maipasa din po tayo sa next generation. Pero hindi po living luxuriously, independently from God. We do not allow riches to corrupt our hearts. Dahil sabi niya dito,
sa verse 3, your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you, and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days. Maraming tao daw, pagdating ng last days, maraming naipon, pero ang kaluluwa po, ang tatanggapin ay judgment. And that's why, do not hoard, do not withhold what belongs to the Lord. Do not withhold what belongs to someone else. Huwag natin iusog ang mga boundaries. Huwag natin iusog ang mga, ang tawag doon, muhon. Alam niyo yung muhon? Ito isang pirasong bato lang sa lupa na nagsisilbing tanda na ito yung hangganan ng iyong property at pagpapatayo. Huwag mong iusog iyon. Kahit lang po sa hatian ng mga cake, hatian ng pagkain, di ba minsan, inuusog natin. Okay? Hatian ng lechon. Huwag natin iusog. Can I hear amen? Let the people around you eat also. Okay? Hindi lang tayo ang mabusog, mabusog din ang iba. Amen po ba? Amen? Sabi po sa Matthew chapter 6, 19 to 21, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Gamitin natin ang ating kayamanan sa paglilingkod sa Panginoon at sa iba. Alam niyo po kung bakit may mga batang nakakain at napagpala sa Barangay San Agustin at nagkaisang nayon nung nakaraan at pati mga volunteer workers ay nabusog po dahil may mga tao pong nagbigay ng kanilang resources para doon. Palapakan po natin ang Panginoon. Bakit po kaya natin alagaan ang mga bata na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon dito? Bakit nagpapatuloy ang gawain? Why? Bakit kaya nating ipaayos ang ating water baptism tub para sa Great Commission? Why? Because of the generous giving. Of your generous giving. Tineturn natin yung ating resources into what? Into good works. Into something that counts for eternity. Amen. So continue serving the Lord using your wealth. Sabi niya, for where your treasure is, there your heart also. Kung nasaan. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kaya mamaya po, it's time to check your receipts. Saan napunta ang mga resibo? Yan. Doon po makikita natin saan napupunta yung malaking chunk. Okay? Of course, napapakain natin na maayos ang ating mga mahal sa buhay. Maaring this month, napunta ng malaki saan? Sa Meralco. 2 M yun, Maynilad. Okay? Biniro ko one time si RG, sabi ko, magbawas ka naman ng ipon mo. Sabi niya, wala po akong ipon. Sabi ko, nasaan? Nasa S, Shopee, SM, okay, Starbucks. Puro S daw. Okay? So it's time to check. All right? And reroute. Okay? Redirect. Baka nakakalimutan natin, meron tayong budgeting. Ayusin natin yung budget natin. Yung priorities natin sa ating finances. Number 1, give back to the Lord. Can I hear amen? And then, your basic needs. Needs. Okay? And then, ito masaya, wants. Do you think God is able to provide for our needs and wants? Yes. Okay? But continue to put your trust in the Lord. So, ito magpapaalala po, wealth is temporary. Pero magagamit natin ito. It counts, for eternity kung gagamitin natin para sa kalwalhatian
ng Panginoon. Let's go to 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provide us with everything to enjoy. At ano ang command sa mga mayayaman? Please read verse 18. 1, 2, 3, go. Praise God. Rich, ang sabi niya, be rich in good works. Be generous. Ready to share. Ang ganda po nun. Store up treasures saan? Sa Panginoon. Sa Tagalog, makapag-ipon sila ng kayamanan sa langit na hindi nawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Paano mag-ipon ng kayamanan sa langit? Be generous, be rich in good works. Ganon tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. You cannot feed 100, feed 1. You cannot feed 50 people, but you can feed 5 people. Do it. Amen? Kaya, kung tayo po ay magpaparamihan ng ipon dito sa lupa, sayang. Anong sabi dito? Ito ay magkukorrode. Magparamihan tayo ng ipon sa langit. Where your treasure is, there your heart will be also. Minsan may kaisipan tayo, teka, nagbigay na ako, tumulong na ako last month eh. Pero kung may kakayahan ka pa rin tumulong ulit ngayon sa isang tao, why not? Di ba, the righteous daw, ikinakalat niya ang kanyang generosity. Ibig sabihin, marami po siyang nagagawan ng kabutihan. Can I hear amen? If you are rich, be rich in good works. Sa ganoong paraan, nakakapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Again, these passages, at si James nagpapaalala, wealth is temporary, but our relationship with the Lord, it is eternal. Ang tanungin natin ngayon sa ating sarili, hindi how much do I own, but does God own me? Save wisely, but never worship security. Let us save wisely for our children, for the future, and for emergencies, but never worship security. Are we learning? Number 2, wealth must never be gained through injustice. May panawagan dito si James sa mga mayayaman. Nagpaalala siya patungkol sa sweldo ng mga tao, ng mga laborers. Sabi niya, wealth must never be gained through injustice. At alam niyo po sa ating bansa, ang dami po, di ba, na tayong nababalitaan. Maraming nag-gain ng wealth through what? Injustice. Through corruption. And these things, hindi po dapat mabuhay sa ating mga puso. Let's go to verse 4. Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you. And the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. Yung sinabing kept back, parang katunog sa kickback, no? Alright. Pag may kickback, tapos nakuha po ito sa masama, ayun na po. That is corruption. Kahit tayo po, kumikbak tayo sa isang proyekto, no? Kumikbak tayo sa isang bagay na hindi nararapat po sa atin. Kept back by fraud, it means to rob. Ito po ay robbing someone, to withhold unlawfully, to cheat someone of what is due.
May mga tao po hindi binayaran ang kanilang mga laborers ng what? Ng kanilang benefits. Maaring na-experience nyo yun? Mga benefits saan? Sa SSS, Pag-ibig, dahil may mga taong gumawa po ng masama. You know, God is against them. Right? God is not pleased kapag yun po ay nagagawa natin sa ating kapwa. God hears the cries of the oppressed. Dinidinig ng Panginoon ang mga taong tumatawag sa Kanya pagdating sa mga bagay na iyon. Are we learning? Kung merong dapat tayong sinwelduhan or binayaran na supplier at hindi natin nagawa in the past, that is kept back by fraud. We rob them. Maaring yung presyo na yun ay pang-suporta nila sa kanilang pamilya. Yun ay para mag-continue ang kanilang business. So we have to give what is due to a certain person. In biblical times, ang mga laborers po, they depend on daily wages to survive. At in fact, marami po sa panahon pa natin ngayon, especially sa ating bansa, marami po sa atin ang laborers. Marami po yung everyday hinihingi po ang kanilang mga sweldo. At ang pag-delay po ng payment, ito po ay para nating ginugutom ang kanilang pamilya ng isang araw. Kapag hindi natin binigay ang kanilang sweldo, for example, the whole week, para nating ginutom sila ng isang linggo dahil di natin ibinigay ang kanilang upa. Are we learning? So, kapag tayo ay kumuha ng laborer, we have to pay them because when they cry, sabi dito, it will reach the ears of the Lord. Ibig sabihin, the Lord will defend them. You know, the Lord is, sabi dito, have reached the ears of the Lord of hosts. Anong ibig sabihin yan, Lord of hosts? God is a warrior. The Lord is a warrior and He will protect and He will defend the cries of the needy. Di ba sa ating bansa, ang daming cries. Ang dami ng pagtawag na look at the needs of the people. Look at the needs of your countrymen. Ang dami pong pangangailangan sa health, sa food. Tama ba? Nararamdaman niyo po ba mga bagay na ito? Amen? And that's why let us not stop praying for our country and also let us not stop doing what is good and pleasing in the sight of the Lord. Do not rob your neighbor. Do not rob someone. Kung sila yung karapat-dapat na ipromote, karapat-dapat na bigyan at bayaran, then ipagkaloob po natin. Because the Lord is the Lord of hosts, Lord of armies, Almighty Commander. At ito pong sinasabi ni James, hindi lang noon, ngayon nangyayari pa rin po. There are employers that what? They corrupt or they steal public funds. There are employers, they underpay their workers. There are businesses, they exploit their employees. Ano pa? There are people, they manipulate others to gain financially. And meron pong mga online scammers. At ang tinatarget nila, mga seniors natin, ano pa? Yung mga kaya nila pong lokohin digitally. But again, kung may kakayahan ka na gawin, na, magaling ka pagdating sa digital, don't use that to scam others. God sees all injustice. Can I hear amen? At kung ikaw yung nakaranas ng injustice, do not be discouraged. The Lord is the Lord of hosts. Amen. Kayang ipagtanggol ng Panginoon ang mga taong inapi dahil may mga taong mas makapangyarihan sa kanila. Deuteronomy 2:24-14-15, you shall not oppress a hard worker who is poor and needy, whether he is one of your brothers
or one of the sojourners who are in your land within your towns. You shall give him his wages on the same day before the sun sets. For he is poor and counts on it, lest he cry against you to the Lord, and you be guilty of sin. So kung ito po, ibig sabihin, yung timing ng sweldo, ipagkaloob. Kung ang sweldo po ninyo ay 15:30, nararapat lang that you receive your wages ng 15:30. Kung ang wages nyo po ay monthly, then may pumapasok dapat sa inyong account na monthly. Kung kayo ay everyday, then dapat everyday may natatanggap po. Ibig sabihin, binibigay po natin iyon sa kanila. Kung papaanong monthly nagbabayad tayo, saan? Sa mga bills po natin, then ganun din po, may wages. At ito, nagpapaalala, again, ang James and even Deuteronomy. Now, we have to pay on time yung mga workers. Matanggap po nila. Meron na po ba dito yung iyong 13th month ay hindi mo pa natanggap? No, malapit na namang mag-Burr month. Burr months, dapat natanggap na po. Kung hindi, una, cry out to the Lord. At pangalawa, you have to report. Okay? Ano pa? We have, you shall not oppress your neighbor. And masters must treat workers justly and fairly. Let's go to Colossians 4 verse 1. Masters, treat your bondservants justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. Madalas napapaalalanan lahat ng workers, work as if you are working for the Lord. Diba sa Colossians? Kung tayo naman daw po ay magtrabaho tayo na parang ito'y ginagawa natin sa Panginoon. Ito naman, masters. Lagi daw natin isipin, mayroon tayong master sa langit. Okay? Alalahanin natin lagi. Our master in heaven sees all injustice. Kailangan mabuti at maging makatarungan tayo sa isa't isa. Can I hear amen? Mabuti at makatarungan. Sa Deuteronomy nga, pinaalalanan dito ng Panginoon, kahit foreigner yung kasama mo sa trabaho. Naku, ito po, may mga naririnig ka sa mga kapwa Pinoy natin, di ba? Pag nag-abroad, nakakaranas sila minsan ng unfair treatment. Di ba? Cry out to the Lord and report. Okay? Una, ilapit natin sa Panginoon. So, dapat meron, again, mabuti at makatarungan yung ating relasyon sa isa't isa. Proverbs 14:31. Whoever oppresses a poor man insults his maker, but he who is generous to the needy honors him. Ang nang-aapi daw po ay para na rin daw natin hinahamak ang ating Diyos na lumikha sa kanila. Pero kung tayo po ay mahabagin, tayo po ay pararangalan ng Panginoon. Meron po akong makakilala, minsan sasabihin nila, hindi po ako pwede ng araw na yan kasi magpapasweldo kami. Ayan. Ibig sabihin, concern siya sa mga tauhan nila na kailangan may matanggap po silang sweldo yung araw na iyon. Sipin nyo, hindi po kami pwede yan. We have to pay our laborers. That's good. Can I hear amen? Are we learning? So be honest in business and work. If you are an employee, be honest in all your dealings. Iwasang kumikbak ng wala po doon sa inyong napagkasunduan. Okay? May mga ganoon po na nagpapatong pagdating sa market kahit hindi po yon ang inalaw ng company just for you to have that kickback. Pay people fairly. All right? Students and young people, practice integrity now. Ngayon pa lang. Para yun ang ma-practice natin, dala-dala natin kapag tayo ay nagtrabaho na. And Christians should be known for fairness and compassion. Okay? Can I hear amen? Makilala tayo. This person is fair. This person is compassionate.
nung isang araw nga po, may nabanggit akong pangalan kay tatay. Where is Andre? Ayan, sabi ko, si Andre. Sabi ni Tatay Rosbert, si Andre? Mabuti yun, mabait yun. Napaisip tuloy ako, paano kayang nasabi ni tatay na mabuti yun at mabait si Andre? Hindi niya naman ka-team. Si Andre po kasi sa social media siya. By the way, ang ganda po ng ginagawa ng ating team sa social media. Everything that you see online, it's all because of them. Palapakan natin. Sabi ko, social media, Tatay Rosbert is Marshall, nasa Marshall. Pero sabi niya, mabuti yan. Pero alam niyo po, nung tinanong ko, bakit? Ano yun mabuti siya, nakangiti, bumabati. It's, young people, yung ginagawa mo consistently na maaaring isipin ng iba, simple lang, pero you are being observed and you become a blessing to others. Palapakan natin ang Lord. Practice fairness and integrity now. Yung nagbibigay ng biskwit, tigda-dalawa, sumobra sa'yo, ibabalik mo yung pangatlo. That's integrity. Pero pag sinabing, you can have more, then you can have more. Pero pag sinabing, you cannot have more, you will not hide that one biscuit. Can I hear amen? Amen. That is integrity. Okay? That is integrity. Again, Christians should be known for fairness and compassion. And are you ready for number 3? Amen. Number 3, self-indulgent living hardens the heart. It hardens the heart. Ito yung paalala dito ni James. Let's go to verse 5. You have lived on earth in luxury and in self-indulgence. Ano po ito? Sobrang rangya at luho. Yan. Baka maluho na po tayo. Kung may nakahaing ulam, isa, minsan sasabihin natin, hindi ako kumakain kapag hindi 3 ang ulam. Okay? Parang nag-set tayo ng ating pamantayan na kailangan abutin ng lahat ng tao sa paligid natin. Mahihirapan po yung iba sa iyo. Or ikaw mismo pwede kang mahirapan. Di ba? Gawin mo na lang 3, sausawan yung pangatlo. Okay, ano pa sabi niya? You have fattened your hearts in a day of his slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Ito po, namuhay siya sa karangyaan kasi nandaya siya. Ulitin ko, namuhay po siya ng maluho, pero sa likod nun, marami po siyang ginawang pandaraya. Na-witness na po ba natin to sa social media? Na-witness na po ba natin to sa ating bansa? Yes. Sa karangyaan ng buhay, sa likod nun, meron pong ginawang masama. Merong greed. Merong scamming. Merong corruption. The word luxury here is to pursue extravagant comfort. As in, extravagant comfort. They live wastefully. Alam niyo po, pagka nasa restaurant nga, makakita lang kami ng pagkaing hindi ginalaw at iniwanan. Nagki-cringe kami. Parang, pinaghirapan niya ba yung perang yun? Yeah. One time, may isang kabataan kumain sa isang coffee shop. Yung sandwich niya, nakinagatan lang ng konti, and then iniwan na niya. Talagang parang nasad kami nung nakita namin. Na-witness niyo po ba yun? Yeah? Marami po sa atin, pinapabalot yun at inuuwi. Hindi tayo nagsasayang. Anong tinuro ng feeding the 5,000? Gather the leftovers. Pero sa isang party na hindi ikaw ang host, do not. Do not gather the leftovers, please. Okay? Nang hindi ka binibigyan o sinasabihan. Okay? Anong tawag doon? Sharon. Okay? Huwag ka mag-Sharon.
Okay? So, bantayan po natin, are we living wastefully? And behind that kind of lifestyle is greed and panlilinlang, panluloko sa kapwa. James is not condemning enjoyment of blessing. Ang sarap po i-enjoy. At paalala din po sa atin yun. Di ba? Ng Ecclesiastes, enjoy the fruits of your labor. Enjoy mo yung bunga ng pinagpaguran mo. Mayroon kang satisfaction. But he condemns selfish excess while others suffer. Behind that, there is greed, there is corruption. You are enjoying while others are suffering. They are crying out to the Lord, na Lord, hindi ako nabayaran ng upa. Lord, hindi ako pinasweldo ng company na to o ng taong ito. Kaya sabi ni James, you have fattened your hearts in the day of his slaughter. Look at the image. It describes an animal fattened before judgment. That is the image. That's the picture. Isang pinataba daw na hayop. Sabi niya, you have fattened your hearts in the day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. There is murder. The righteous person. And sabi niya, he does not resist you. Alam niyo po ba, ang mga taong nahihirapan sa buhay, dahil wala na lang magawa po, minsan they do not resist. Naranasan niyo po ba yung pamumuhay na dahil wala na lang tayong magawa? Sige na po, dahil kayo yung makapangyarihan eh. Wala kami magawa. Because you are in that position and because you have all the wealth, na kahit isampa mo ng kaso, kahit na i-report mo, may mga ganun. You tried to report pero wala ka na pa ring magawa because they have friends in high places. But dito, anong paalala ni James? There is judgment. And it's a warning na hindi po maging hard yung hearts natin. Be compassionate. A life that is centered only in pleasure, let me remind you this, or warning. A life that is centered on pleasure, it dulls our spiritual sensitivity. Dito nag-e-enjoy lang ng nag-e-enjoy yung mayaman. And there's no compassion. There's no storing of wealth in heaven. Pero maging maingat po tayo sa mga advice na to. Because there's a modern culture advice. Anong sinasabi? You deserve that and you deserve more. Narinig nyo na yan? You deserve that and you deserve more. So kapag ka in-apply natin lagi yung principle na yon, I deserve this and I deserve more, pwede kang pumunta sa gray areas or sa greedy area. Because you think that you deserve more. Are we learning? Live your best life now. Dapat laging best ang pamamaraan ng pamumuhay mo. Be very careful with those advice. And then, ano nangyayari? Nagkakaroon ng addiction ang tao ngayon. Endless what? Endless shopping. Learn to stop. Tell the person next to you, learn to stop. Yeah. Sulitin mo muna yung gamit mo. Sulitin mo muna bago ka ulit. I'm sorry if a lot of you ay kailangang tamaan. Pati kami po. Okay. Learn to stop. Okay? Baka may endless nga po. Endless what? Entertainment. Lahat na po ng subscription kinuha natin.
Tapos, di ba, hindi natin masyadong nagagamit. Baka yung isang subscription mo, pwede nang pang-suporta sa isang kabataan na nag-aaral. Di ba? Minsan magkano ang subscription? 600 per month? 500? Baka pwede ka nang magpaaral or itulong, idagdag yun, 500 sa isang tao na nag-aaral para makapagtapos po siya ng kolehiyo. Are we learning? Kaya mamaya pag uwi natin, i-check natin, mag-accounting tayo. Luxury lifestyles and endless consumerism. This is a warning. Tapos, kapag ganun po ang lifestyle, anong nangyayari? Families are broken. People are lonely. Napansin niyo po yun? Ang dami-daming mga bagay sa mundong ito ngayon, pero dumadami rin po ang lonely. Dahil meron pong void sa puso natin. God alone can fill that. Amen. Minsan ang comfort, it can replace our commitment to God. Sabi ko kanina sa mga kabataan, sa workers, your pursuit of happiness, your pursuit of success, pwede kang ilayo niyan. Kaya huwag mong kalimutan ang Panginoon. Are we learning? Let's go to Philippians 3:19. Their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame with minds set on earthly things. Don't just set our minds on earthly things. Set our minds on heavenly things. Use our resources. Makapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Kaya nga po, nakaka-bless po. Again, families, mga nagpagamit po ng sasakyan para makapaghatid ng bata noong Kids Fest. I thank you. Mga nagpahiram ng upuan, nagbigay ng pagkain. We admire you and we commend you. Continue to do that. Not only here, but sa lahat po ng mga ngailangan pa. Do not make our bellies, our gods, or yung luxurious lifestyle po natin, bantayan po natin. Again, kung nakukuha natin yung lifestyle na yan dahil may ginawa po tayong kasamaan, then reject that. Baguhin natin ang lifestyle natin. Kahit ito'y simple, kung ito ay pagpapala mula sa Panginoon, mas pagyayamanin niya po kayo. Amen? And when your wealth increases, be compassionate and be generous. Number 4, our last. There's number 4. Wealth must never replace compassion. Ito yung nababanggit ko pa po kanina pa. It must never replace compassion. Let's go to James 5 verse 6, our last verse sa ating passage. You have lived on the earth in luxury and self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. This shows the helplessness of the oppressed. Meron pong helpless at meron namang powerful and rich na nag-e-enjoy sa luxurious lifestyle. And so, let us not abuse our authority. Do not exploit others. Reject greed in our hearts. Envy, jealousy, greed, magkakasama po din yan. Di ba? Kung paanong meron kang love, peace, patience, joy, di ba? Nagkakadikit na nag-grow yan sa'yo. Kapag merong jealousy, bitter jealousy, tandaan po natin, nagsimula si James doon. Bakit may pag-aaway-away? Merong strife. Merong bitter jealousy, may envy, di ba? Merong pride, merong
walang humility. Pinapaalala niya dito na mangyayari po ito sa atin. Pupunta ka sa murdering even the righteous. Ganun po nag-i-increase ang sin. Sabi niya, you have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Ipinapatay, hinatulan ng walang kasalanan para lang mapagbigyan yung pamumuhay na marangya na galing sa masama. Again, success without compassion, without love, that's failure, that's not success. Let me repeat. Success without compassion, without love for others, that is failure. Hindi tunay na success na maituturing yon sa harapan ng Panginoon. Because ang paalala sa Micah chapter 6 verse 8, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? But to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. Yan daw po ang nais ng Panginoon. Gawin natin ang mabuti, ang matuwid, pairalin natin lagi ang mercy, ang pagkamaawain, ang compassionate, ang compassion sa ibang tao, at ipagtanggol natin ang karapatan ng mga taong nangangailangan. Isaiah 1 verse 17, learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, plead the widow's cause. Anong ibig sabihin po nun? Seek justice and defend the oppressed. Always do justice and love and mercy. Ulitin natin, success without compassion and love for others, it is failure. Matthew 25 verse 40. And the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these, my brothers, you did it to me. Sa buong buhay po natin na dito sa mundo, ano man ang gawin natin sa mga tao, sa mga bata, o sino man, na hindi nila kayang gawin sa kanilang sarili, ay para na rin nating ginawa sa Panginoon. Can I hear amen? Another reminder, 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that by His poverty might become rich. Si James, nag-warning po siya sa atin. Pero ang ganda ring paalala ngayong umaga na lahat ng tinuturo niya, it points us to the Lord Jesus Christ. That though He was rich, yet for our sake He became poor. You know why? True treasure is not found in possessions but in Christ. May katotohanan, money buy comfort, but not peace. Money can buy medicine, but not eternal life. Money can buy a house, but not a home. Let me remind everyone, Jesus came on earth. He became poor for us so that we might become rich. Only Jesus can satisfy our souls. Ang kaligtasan, hindi po kaya ng wealth. Hindi kayang bayaran. But we can use our wealth to bless others and save treasures in heaven. Para sa lahat po ng nandito, let us use our wealth to bless others. Practice generosity. Kailangan ng generosity may integrity. Avoid greed and materialism. Young people, build that character, integrity before chasing success. You know, success, it will come to you. It is the fruit of your character. And sometimes you don't need to chase success. You do the will of the Father, and He's the one who will provide for your needs.
Di ba? Kaya nga, seek first the kingdom of God. Ano pa? Don't let social media shape your minds, your values, your hearts. Let the Word of God do that. At para sa atin po as a church, I'd like to encourage everyone, let us care for the needy. Let us model generosity. And let us stand against injustice. Huwag natin palakpakan ng injustice sa ating community, sa ating paligid. Always pray about it, cry out to the Lord of hosts, and stand against injustice. Did we learn something today? As we close, let us ask this question sa ating mga sarili. If God examined the way I use my money, time, and resources, what would it reveal about the true condition of my heart? Yeah. Let the Holy Spirit examine our hearts today. At paano natin ginagamit ang ating resources? Ano ang sinasabi nito patungkol sa laman ng ating puso? At nawa, ngayong araw na to matagpuan ng Panginoon na tapat tayo sa Kanya. Kung hindi, baguhin natin ang ating mga pamamaraan. Maluwalhati ang Panginoon sa ating buhay. Can I hear amen? Amen. Let's stand and sing for Jesus. Mananatili sa iyong libing, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong libing, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong libing, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Before we close in prayer, I don't want to miss this verse. Can we go back to Psalm 62 verse 10? I'd like to read this once again. This verse. Nasa devotion po natin ito nung nakaraan. Nasa 67 na po tayo sa Psalm. But I'd like to go back sa Psalm 62 verse 10 in NLT. Sabi po dito, don't make your living by extortion or put your hope in stealing. And if your wealth increases, look at that. If your wealth increases, don't make it the center of your life. Amen. It's on my slides, Drin. Okay? Oh, there. Thank you. Let us trust God alone. Gawin natin itong verse na ito, isa sa memory verses natin habang dinadala tayo ng Panginoon sa napakaraming experiences ng karangyaan.
No, makakaranas ka ng success, makakaranas ka ng promotion, makakaranas ka ng paglago ng iyong finances. Sabi niya, don't make your living by extortion or put your hope in stealing. Iwasan natin, layuan natin lagi, yung linyang yan. Extortion, stealing, greed, envy, jealousy, lahat po yan. And if your wealth increases, don't make it the center of your life. Ano pong ibig sabihin yan? God alone is our secure foundation in life. Amen. Alam niyo po ba sa Psalm 62, ilang beses binanggit ni David yung alone. God alone is our, salvation. God alone. Siya lang. Wala na pong iba. Did we learn something today? Amen. Lift your hands and let us pray. Lord, thank you for warning us through your word. Forgive us for the times we have trusted in wealth more than in you. Teach us to live with open hands, with generous hearts, and with eternal perspective na lahat ng ipagkakatiwala mo sa amin, gagamitin po namin sa kaayusan, sa paglilingkod po sa inyo. At patawarin niyo rin po kami kung dahil sa kahirapan, nakagawa din po kami ng masama. Forgive us. Help us to use every blessing for your glory and for the good of others. Make us faithful stewards. Make our hearts compassionate, Lord, to others. And give us a heart that is full of joy serving you. Full of love, Panginoon, in sharing our resources with others. May our treasure always be found in you alone. Yes, Lord. And Lord, we pray, lahat ng meron kami, magamit din po namin upang ma-reach out namin ang aming mga mahal sa buhay who need hope, those who need salvation, those who need encouragement. Thank you so much again for speaking to us today and transforming our hearts to become more and more like you. Yes. This we ask. In Jesus' name we pray. Everyone say, palapakan po natin ang Panginoon. God bless you. Thank you. And I'd like to welcome, by the way, those families and friends na first time po dito sa ating sanctuary. God bless you all. Thank you. I hope ma-meet namin kayo ulit. Okay? Please join a small group before you go home. God bless po.